Kakausap po natin si Ma'am Romina Marasigan, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Jiggy, at magandang hapon sa ating mga kapuso. Opo, dito po sa pag-alis ni Bagyong Egay, meron na naman po nagbabanta na bagyo. Ano po ang preparasyon na ginagawa po ng OCD o NDRRMC sa ngayon? Oo, dito sa katunayan, Jiggy, ay currently nag-undertake tayo ng ating pre-disaster risk assessment core group meeting at katatapos lamang ng ating representative from Pag-asa, si Dr. S.P. Kayanan. At sinasabi nga po sa atin na maaari pumasok na po ang bagyong Falcon mga around 8 to 9 p.m. ngayong gabi. At ito man pong bagyo ito ay maaaring makadulot ng pag-enhance ng southwest monsoon dito sa ating bansa. Bagamat hindi nga naman ang projection na hindi naman ito magla-landfall dito sa atin. Pero maaaring makapagdala pa rin ng mga ulan dahil sa habagat. Kaya tayo naman po ay nakapagbigay na rin ng babala at paalala sa ating mga kababayan, lalo na rin po sa ating mga local councils na patuloy pa rin mag-monitor sa ulat ng panahon at napakahalaga talaga naka-ready pa rin po ang ating mga equipment, ang ating mga relief packs, ang mga paunang lunas na gamot para agaran makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan. Apo, sa advisory po ng Pag-asa sa inyo, sa mga areas po ba maaring bumuhos yung malakas na pag-ulan dahil po sa paghatak nitong Falcon sa habagat? Actually, Gigi, medyo malawak itong sinabi sa atin na maaaring tamaan ito, pero mukhang itong northern part din ng Luzon ay maaari pa rin makaranas ng mga patuloy na pag-uulan dahil sa enhanced monsoon rains natin. Pero of course, hindi naman natin pinapawalang bahala yung ibang lugar ng ating bansa, lalo na kung ito ay low-lying area o malapit sa mga coastal areas natin o nasa paanan ng bundok, na kailangan tayo mantabay pa rin at maging vigilant dahil maaari pa rin ito makapagdulot ng pagbabaha at landslide. Apo, at sa parting Visayas o Mindanao, ano po ang banggit po sa inyo ng Pag-asa? Meron din po ba kayong preparasyon sa mga areas na ito? Sa katunayan, Gigi, ito naman ang ating babala na binigay sa ating mga regional at local councils. Dahil nga itong mga cloud clusters na ito, kalat-kalat ito, hindi na ito isa talaga nakakonsentrate sa isang area. Maaari talaga makapagdulot pa ito ng pag-uulan sa buong bansa natin. Particularly din dito sa areas ng Visayas at Mindanao, kung kamakailan lamang nga, makapagtala na tayo ng mga patuloy na pag-uulan dyan sa Mindanao. Kaya kailangan pa rin po tayo magbantay at maging ready pa rin sa pag-responde. Kung sakaling mapatuloy pa rin sila makaranas ng pag-uulan, maaari pa rin itong tumaas ang tubig kahit medyo paminsan-minsan ay bumubuti ang panahon. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon si Ma'am Romina Marasigan, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense.